Ngayon mga paps, pag-uusapan natin ang oil sludge at ano yung common reason kung bakit nagkakaroon ng oil sludge ang isang engine. Hello mga paps, I'm Kuya Shane at yan nga no, oil sludge no. Okay, ano ba tong oil sludge? Ito yung pagtigas or paglapot ng oil sa loob ng ating engine na ang possible na maging effect niyan sa ating sasakyan ay pwedeng mag-cause siya ng overheat sa ating kotse, pwede ring mag-vibrate yung ating makina or umingay, no? So yan yung common na indication, no, na posibleng may oil sludge na ang inyong sasakyan. And ano ba yung common reason, ano? Bakit nga ba nagkaka-oil sludge yan? Well, ang pinaka number one reason dyan ay hindi na pa properly maintenance na kotse o hindi na change oil, no? Or na-overuse yung oil na nakalagay sa ating engine. Kumbaga, halimbawa, naglagay siya ng mineral which is good for 5,000 kilometers pero chine-change oil niya after 10,000 kilometers pa. So, na-overuse masyado yung oil. Or, pwedeng sabihin natin, dapat recommended lang yun for mga 3 to 4 months pero ginagawa niyang 2 taon, no? Kasi okay pa naman daw yung kondisyon kasi hindi naman daw masyadong gamit yung sasakyan, no? So yan isa sa mga common reason, ano, kung bakit nagkaka-oil sludge, yung kapabayaan talaga nung may-ari. Kumbaga hindi niya chini-change or mini-maintenance yung kanyang sasakyan. At isa pa sa mga reason, ano, kung bakit nagkaka-oil sludge, if yung sasakyan ay naka-experience din ng overheat, which is yung oil ay masyadong uminit. So posible rin yan na mag-cause ng sludge, or pwede rin yan ay nakontaminant ng coolant. Yung oil natin, nakontaminant siya ng coolant. So yun mga paps, no? So yan yung mga common reason, no, kung bakit nagkakaroon ng oil sludge yung inyong sasakyan. Another, meron pa pala yung paminsan-minsan lang na paggamit ng kotse, or kumbaga laging ang pinapainit pero a few minutes lang naman. Mas okay kasi dapat mga paps, kahit hindi nyo masyadong gamit yung kotse, kung papainitin ninyo, itakbo nyo rin, okay? Kahit mga ilang minuto, sabihin ideally siguro mga 1 to 2 hours sanang takbo para at least yung oil talagang nagmo-move talaga sa loob ng engine at kumbaga yung oil talagang umiinit, no? So yun yung pinaka-idea. So to prevent it, no, isa sa mga pwedeng pang prevention dyan is yun, i-change oil talaga natin yung sasakyan natin dun sa recommended na interval nung oil na nilagay natin. Okay, so kung halimbawa, kung sige yung fully synthetic nyo ay good for 10,000 or every 1 year, so good, change oil nyo siya every year or every 10,000 kilometers. Then yun, wag nyo ring itatakbo ang sasakyan na nag-overheat na. Okay, para at least masigurado natin na okay din yung mga component natin. So yung mga paps, no, yan yung tungkol sa oil sludge, no, na sana hindi natin ma-experience. Kasi mga paps, pag bumili tayo ng sasakyan, dapat kasama na rin sa cost natin yung pag-maintenance. Kasi yan yung nagiging problema ng ibang iniisip lang ay yung presyo ng kotse. Pero yung maintenance, sineset aside nila, no? Kasi ganito lang yan mga paps, posibleng yung matitipid ninyo na ilang libo, pag nasira ang sasakyan ninyo, babawiin din sa inyo yan. Baka nga doble pa o triple pa yung gastos ninyo, plus pa yung abala sa inyo. So yun mga paps, no, yan yung oil sludge na sana ma-avoid natin. Kung nagustuhan nyo yung video, paki-like, at kung hindi pa kayo subscriber ng aking YouTube channel, press sa subscribe button sa baba, at sa Facebook, click ko lang yung follow sa taas, sa TikTok, click ko lang yung plus sign dyan sa logo ng Kuya Shane. Salamat sa panonood, keep safe mga paps.